bago ipagkampanya naman yung mga kandidato natin dito sa Makati, bago po makalimutan, sa inyo nga pala lahat, maraming salamat. Alam mo kung bakit? Never in the history of our government officials service, wala ho. May pagmamalaki ko at may pagmamalaki ninyong lahat, mga taga Makati, na ako, bukas makalawa nga pala lalabas na ito ang magbubuo ng 3 taon. Sa loob ng 3 taon, ang inyo pong si Jojo Binay, #1 pinagkakatiwalaan at #1 sa trabaho sa pamahalaan. Salamat po sa so, magawi lang ako dito sa mga kandidato natin. Ito ho yung mga kunsihan. Batay na rin sa karanasan yung sinabi po ni Junjun, hindi ho madaling magtrabaho kapag hiwa-hiwalay ang interes ng mga kunsihan. Nakatutuwa naman at ako yung papasalamat na bagamat kung dati nating mga kunsihan na tumakbo sa kabilang partido, kasagid na. Pagkatapos ng halalan, kinalimutan na ang pagpolitika at nagkaisa sa interes para sa ating lungsod. And so, they really deserve, kailangan mo talagang babalik po sila sa konseho. Mga kababayan, hinihiling ko sa inyo, ibalik po natin sila lahat sa konseho. Suprema Lex, kung ano ang kagustuhan ng tao, siya ang mananaig. Dito, minamasama yung mga kamag-anak. Pero sa ibang bansa, o di ba yung mga Bush, yung mga Kennedy, sa India, yung mga Gandhi, hindi issue yan. Dito lang sa aking palagay, ini-issue yung ganyan Hong Dynasty dahil sa tugma at kasama ng mga dynasty, yung mga violence at mga pandaraya at yung mga masamang gawain sa politika. Pero sa isang malinis at marangal na halalan, bakit ang hindi? Total, tao naman ho ang pumoboto. And I'm proud to report to you na tuwing tatanungin ako, kumusta ang anak mo bilang mayor? Ang sagot ko, bukod sa hindi naman ako papayag na mas yung mga sip-sip kay Junjun, tigilan niyo ko ha. Mas gwapo ko kay Junjun. Okay ba yun, Junjun? Kung hindi ko ikakampay na yan. Makati, Tatak Binay, maraming salamat. Hindi ko tayo magkakamit. Basta tayo ho ay nagkakaisa.